Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pagbaliktad po ni Camille Villar at saka ni kasi po, itong mga kalaban natin, yung panig po ng mga kalaban natin, ito po mga ngagba vloggers, ay pinapakalat po nila na nagkakagulo na raw, no? Nagkakagulo na raw sa Duterte camp kasi si VP Sara inendorse si Camille tsaka si Marcos. Alam niyo po, sa totoo lang hindi po problema yan pong pagbaliktad ni Amy at saka ni Camille Villar. Hindi po yan problema ng Duterte camp. Sa totoo lang po yan po ay problema ng mga Marcos. Problema po yan ni BBM kung hindi nyo pa po alam. Ano? Saan ka nakakita na? Okay, pag-uusapan din po natin. Ito po, ano pa ba pag-uusapan natin? Yan po. Resurgence po. Teka, nalito lang ako yan lang po yung pag-uusapan natin tungkol po dyan. Iikot po dyan sa ayan po, yung mga BBM supporters po ay nagsisisihan na. Yung totoo Ayun, si Auntie Claire po ba? Bakit po walang magawa, no? Kaya siya nariyan, di ba? Para pabanguhin yung PCO po eh. Trabaho po ng PCO yan, no? Kaya po nariyan yung PCO tsaka to si Auntie Claire para po mapabango si BBM, no? Kasi yun po trabaho nila eh. Pero so far, mukhang malas po si Auntie Claire. Mukhang malas po, no? Buhat nung dumating si Auntie Claire, lagapak na po, no? Unti-unti na pong bumulusok. Ayan po, nagsisisihan po. Sinisisi nitong isang taga-media na nagngangalang Jake Maderaso. Parang sikat tong Jake Maderaso. Parang reporter yata nung araw to eh. Na ngayon po ay nagsusulat sa Inquirer. Malaki po ang paninisi dito po sa kanilang campaign manager, no? May mga siniwalat po, no? Kung bakit po nagkagulo-gulo yung kampanya ng Marcos, ang pangunahing sinisisi nito ni Jake Maderaso ng Inquirer ay eto pong si Toby Chanco, na imbes daw na ayon po kay Jake Maderaso, imbes na raw po ang atupagin ni Toby Chanco ay yung kampanya, paano po maipapanalo, no? Paano po maipapanalo yung mga BBM candidates namuliti ka at nanira pa raw ng mga kasama niya. Ayan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, eto ang pinakamalaking pagkakamali po ng BBM camp, yung pong hindi umuubra. Alam nyo yun, yung inuulit-ulit nyo po yung bagay na hindi naman umuubra. Ano po yung sinasabi ko? Yung paninira po sa mga Duterte, matagal na pong hindi umuubra. Nakita nyo naman po, yung paninira po sa mga Duterte, sinimulan nyo kay Sara Duterte, binaling nyo kay Tatay Digong, lahat po nagsasabi na wala pong epekto. Wala rin pong epekto yan sa gusto nyong ma-promote. Wala rin pong epekto yan sa gusto nyong pasikatin. Pero imbis po na mag-isip sila, teka muna, kalahati na ng termino, 3 taon na. 3 taon na si BBM, no? Hindi na nga umuubra. Hindi umuubra yung paninira sa mga Duterte. Lalo pa nilang dinadagdagan. Ito po talaga kawalan po ng yung di po ba may kasabihan na pag ikaw ang ginagawa mo pare-pareho lang,
tapos nag-expect ka ng different result, ay napakalaking kalokohan. O, malaking kalokohan po yan na kung ang ginagawa mo, simula po, buhat po na nanalo sila, real talk po tayo, ang ginagawa po talaga nila, paninira lang sa mga Duterte. Hindi na nga umuubra, dinalas-dalasan pa, nag-import pa ng katulad ni Auntie Claire, hindi na nga umuubra yung paninira ng mga vlogger katulad nila Jared at ni Abby, no? Hindi na nga umubra yung paninira ng mga congressman o kahit na ano pong paninira nila, ang dami na pong ginawa, di ba? Na paninira, may investigasyon, may Quadcom, may Tricom, may investigasyon sa budget, may mga, wala pa rin pong epekto sa mga Duterte. Hindi pa rin po sila nagbago. Dinadagdagan pa nila, tinindihan pa. Nag-import pa ng isang dalahira na ang tawag natin dito, di ba? Sa mga simpleng usapin, dalahira. Oh, okay na. Okay ka na. Balikan daw sino nanira una. Alam mo, kung babalikan pa natin yung una nanira, kayo rin po ang babalikan yan. Simple lang po, kailan po una nanira? Nung 125 million. Di ba? Pero tapos na tayo yan. Kung ayaw mong maniwala na kayo unang nanira, wala tayong magagawa dyan kasi sa tingin nyo, yung ginagawa ng mga kampo ni Marcos, hindi po paninira. Wala na kami magagawa dyan. Kayo kasi ang mga follower na hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Ang katotohanan, no? Hanggang kailan lang ba kumalas si BP Sara? 'Di ba? Kailan po ba yung confidential fund? Huwag nyo sabihin na kusa pong nanira yung sa sarili. Hindi na po natin maibabalik yan. Kahit na magtalo po tayo kung sino po una nanira. Pero wala talaga kayong tatanggapin na tama. Di pagtanggol nyo na lang, pasinungalingan nyo na lang na lagapak. Ang sinasabi ko, kahit na anong gawin ninyo na paninira, hindi pa rin effective. Lalong tumataas. Tignan po ninyo, sa sarili nyo ng pasarvey. Pasarvey nyo na yan. Kayo na po, sa survey nyo na mismo, ano po ang lumalabas. Sa survey nyo na. Lahat ng survey nyo. Umaangat yung mga Duterte candidates na karamihan po dyan ay first timer. Si Bato at si Gulang po ang may karanasang maging senador. Lahat po yan, first timer. No? O bakit po mananalo yan sa mga bigatin na mga datihan ng mga senador? O dahil po sa kasiraan. Hindi po effective yung ginagawa nyo. Ngayon, kung pinangangatwiranan nyo, yun na nga. No? Pag pinangangatwiranan nyo pa rin yung mali, ayun nga yung punto ko eh. Di ba? Inaamin mo na nga yung nagsalita rito. Sabi niya kasi, hindi naman mga BBM supporter ang una nanira. Di ba kayo? O di inamin mo rin na paninira lang ginagawa nyo. Wala naman po yung mga ile-eleksyon, yung mga katarantaduhan nyo, ile-eleksyon yung mga maghihintay pa tayo. Ngayon na lang nga, bumabaliktad na kandidato nyo. Ayan po, no? Hindi po sila marunong tumanggap ng katotohanan. Akala nila, normal lang po. Akala nila yung normal lang po na election pa lang, bumabaliktad na yung mga kandidato nila. Wala pong ganun. Ano? Hindi po normal yun. Hindi po normal yun. Akala nyo ba normal lang na yung wala pa pong administration candidate na natatandaan ako, lalo na po sa midterm election, na bumaliktad sila habang hindi pa nag-election. Ang alam ko pong bumabaliktad pag nanalo na. Ang alam ko pong bumabaliktad pag mga tapos na yung eleksyon. Eto po, hindi pa naggaganap yung eleksyon, nagbabaliktaran na.
Hindi niyo ba naiisip yun? Pero wala pa rin talaga sila. Kaya nga sila follower niyan. Oh. Hindi po abnormal yun. Talagang wala pa po nagaganap nun. Lalo na po kung admin ka. Bakit? Pag administration bet ka, talagang lahat ng pera nasa inyo. Lahat ng machinery. Kakampi nyo lahat ng mga congressman. Kakampi nyo lahat ng mga gobernador. Yan po advantage eh. Utusan nyo lang, gobernador ng Bulacan, pupunta kami dyan, ihanda nyo lahat. Mga congressman, tumulong kayo. Ganun po yun. Kaya po advantage po sa lahat, no? Advantage po yung ikaw ay admin. Administration bet ka. Pero tignan nyo sila magsalita. Magkita na, ano na lang tayo. Ngayon pa lang bumabaliktad na yung mga kandidato nyo, pero clueless kayo. Hindi nyo nauunawaan, akala nyo normal lang. Hindi po normal yan. Ibig sabihin, sarili nyong kandidato, isinusuka si BBM. Sarili nyong kandidato, hindi na naniniwala na kayang magpanalo. Wala kaming binibilang na sisiw. Sisiw ka agad. Utot mo. Ang sinasabi, hindi ba totoo na bumaliktad na si Villar tsaka si Amy? Hindi totoo yan kasi sabi ni Chabitang ko. Ganyan ang utak niyo. Ang sinasabi po namin, baka ngayon ka lang na kung sino ka man na nakaganon lang, baka akala mo normal yan. Hindi po normal yan. Wala pa pong nagaganap na ganyan. Ikaw kulto ng ngagba. Ako? Ngagba? Utot mo. Hindi po. Kung ayaw mong pansinin, no, yan yung problema, di ba? Paulit-ulit ako rito. Kung ayaw nyo po ng topic, labas lang po kayo. No? Yan po ang topic ko. Pag hindi ko pinansin yan, sabihin ko lang, boss, distorted mic mo. Pakiano lang nga po kung mag-1 lang po kayo kung distorted po. Ay mag-2 lang po kayo. Pero kung okay naman po ang mic, mag-1 lang po kayo. Para naman po mapagbigyan natin yung mga pumapasok para sabihing distorted. Okay? Teka lang, adjust lang natin ng konti. Konti lang. Ayan po. Hello. Test mic. Hello, test mic, mic test. Okay, ano nyo naman, kung okay na. Sigurado kayo okay na. Okay. Yan, hindi po yan problema ng mga Duterte supporters. Kasi, ibang klase talaga no? Alam nyo, one way lang po yung mga vlogger at saka yung mga kakampi po ni BBM, vloggers, tsaka mga supporter. Hanapan pa rin hanapan natin ng ikasisira tong mga Duterte. Bumaliktad si Amy Marcos. Thank you very much kay sa G Borja sa Pabulaklak. Bumaliktad si Amy Marcos at saka si Amy. Ano yan? Kasalanan yan ng Duterte. Nagkakagulo na yung mga Duterte. Wala pong kaguluhan sa mga Duterte. Sanay po ang mga Duterte. Kasi alam nyo kung bakit? Ang mga Duterte po marami. Thank you very much kay Melda Sanggalang na nagbigay ng 20 Canadian dollars. Ang mga Duterte po, una, marami. Ang mga Duterte po, ang suporta ng Duterte, organic. Hindi po yan yung isa lang po ang hubog. No? Hindi po kami isang grupo lang sa mga Duterte. Yung mga vloggers po, iba't iba yung grupo. Meron pong mga kagrupo ni Maharlika. May mga vloggers po na tinitignan nila yung mga supporter. Maraming vloggers na sumusuporta kay Maharlika. Meron po mga tinatawag na banateros. Marami rin yung vlogger na yan. Meron po tinatawag na bisdakeros. Yan, sila bisdak yan. Sila KPL. Meron pong mga iba pa. Meron pa yung mga EDSA.
Yung mga EDSA vloggers, di ba? Meron pa po yung mga tinatawag nating mga maglulupa. Yung hindi ko po minamaliit yung maglulupa. Yun po yung mga vloggers na on the ground. Ayan. Kaya maglulupa on the ground eh. May mga OFW, di ba? Yung mga taga Hong Kong. Meron nun eh. Meron pa yung mga grupo ng mga yung mukha nila AI. At kami po, mapapansin ninyo, ako po, kulto ni Digong, mga kulto ni Digong. Ilan kaming vloggers na kulto ni Digong? Isa lang. At may kanya-kanya po kaming, meron pang mga vlogger na hindi nagbibideo. Yung mga vlogger na post lang ng post. Di ba? Sila Cresetio, sila Miriam Kembao, sila Teo Moreno. Hindi sila nagbibideo pero nagpo-post sila na nagpo-post ng mga... Ang dami po eh. Unlike po sa kanila, isa lang po hulog, isa lang ang topic, isa lang ang direksyon. Kung ano sabihin ng utos sa kanila, eto yung vlog nyo. Samantalang kami, kanya-kanyang utak, kanya-kanya kami ng... at alam na namin na meron pong mga vlogger na... dahil po alam nyo po, pag magagaling po yung mga vlogger, hindi po maiwasan may mga clash of egos. Diba? Pero isa lang po ang matitiyak ko sa inyo. Thank you very much muna kay Yet Edwards na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars. Yan, si Yet Edwards. Gawin na natin siyang moderator. Okay, pero isa lang po ang natitiyak ko sa inyo, mga Duterte vloggers, supporters ng mga Duterte. Not necessarily na humahanga sila sa isa't isa. 'Di ba? Ako daw, sabi ni Pat Sabilio, pang small time. Magaling mang-uto sa mga OFW. Small time na nga ako, nakakapang-uto pa. Ikaw naman, Pat Sabilio, masyadong contrast yung sinasabi mo. Pag small time ka, wala ka na uto. Small time ka nga eh. Okay. Ngayon, wala po kaming problema. May mga vlogger po ng Duterte. Si BP Sara po ba, tsaka yung tatay niya, nagkakasundo? Nagkakasundo po, di ba? Ngayon lang po, sa tagal ng, nung sumuporta pa po ako sa mga Duterte, lagi pong may sarili pong lineup si Sara Duterte. Iba po yung lineup ni Sara Duterte, iba po yung lineup ni Tatay Digong. Wala kaming nakikitang problema doon kasi Duterte supporter kami. Ngayon lang po, sinuportahan ni Sara Duterte yung mga buong slate ni Tatay Digong. Yung 10 po. No? Lahat po yun sinuportahan ni Sara Duterte. Kaya po wala kaming problema eh. Yung kandidato ni Tatay Digong, lahat sinuportahan ni Sara Duterte. Meron po bang initsipwera si Sara Duterte? Sa mga kandidato ni Tatay Digong, wala po. Buhat po yung 10 na yun. Duterte po, buhat ni Sara Duterte. So ano po ang problema dun? Malalawak po ang pangunawa namin. Hindi po totoo na nagkakagulo. Sa kanila kasi, yung mga vlogger ng mga BBM, madalas magkagulo yan eh. Kadalasan nagkakagulo dahil sa pagkain. Kadalasan nagkakagulo dahil sa pera. Di ba? Puta kami. Kanya-kanya kaming kayod. Kanya-kanyang walang pakialamanan. Bagamat alam namin na pare-pare kami sumusuporta kaya Tatay Digong, kay Sara Duterte, alam namin yan. Pero iba-iba po yung diskarte namin. Opo, magaling po ako. Mga bugok talaga eh. No? Ganun lang po sila, no? Nakakaawa to eh. Maganda rito sa TikTok, maraming kalaban. Nakakaawa. Ikaw na magaling. Parang mga bata. Ikaw na magaling. Opo, ako na magaling. Rox Collie, matatawa ka kasi. Dalawa kasi live ko ngayon dito sa TikTok. Nakakatawa kasi.
Yung mga komento nila, ikaw na magaling. Ano ako, bata? Asar na yan. Ganun lang po sila. Asar na yan. Uy, hindi po pambata rito. Kung sanay kayo sa mga bobo nyong vlogger na ganyan lang, no? Hindi po ubra dito. Tatawanan ko lang, uy, asar na yan. Hindi po ganun. Alam mo talagang mga bugok yung followers niyan eh. No? Alam mo talagang mga bugok yung mga followers ni Ngagba. Ganyan lang sila eh. Oh. Asar na yan. Paano kung maasar, wala nga kayong sinasabi? Wala nga kayong masasabi na ika-aasar ko eh. Pinatutunayan nyo lang talaga na mahina kukote ng mga BBM supporters. Kita nyo yan lang ang pang-asar nyo. Asar na yan. Iiyak na yan. Ay, debate daw kayo na Silver Boys. Pwede naman, maganda siya ng 200,000. Wala namang problema. Marami na pong humahamon sa akin. Hindi po ako mapagpatol. Pag hindi po ako kikita. Pag may 200,000 na, para ako ay abalahin ng isang oras, okay lang po. Okay, balik tayo. Balik tayo. Okay. So kami po, Duterte, may iba't ibang pananaw po dyan, no? Pero hindi po namin, wala po kaming kinukundina. Okay na yan, Boy Bisa, makulit ka eh. Maganda siya ng 200,000, lalabanan ko siya ng debate. May talent fee ako sa debate, hindi po ako pipitsugin. Hindi po kung sinong... Akala nyo ba, mura ako? 200,000, mag-ambagan kayo. Marami naman kayo yatang pera. Mag-ambagan kayo, makikipagdebate ko sa inyo. 200,000. Hindi po pwede yung abalahin nyo ako sa trabaho ko tapos libre lang. Hindi nga kayo kilala. Wala nga nakakakilala dyan eh. Kayo naman, no? Pinagbubulan nyo ako eh. Thank you very much kay Eva Masmug. Namsug sa flowers. Okay, balik po tayo rito. Malinaw po yun na yung mga Duterte, advance po mag-isip kaysa sa amin yan. No? Naniniwala po kami na may dahilan po si BP Sara. Bakit niya sinusuportan? Kay Camille Villar, wala pong problema. Discounted na yan. Kay Camille Villar, wala po akong problema, naunawaan ko kung bakit. Tatakbo balang araw si BP Sara na presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Kabahan na kayo. Yan. Wala na pong duda. Mismo si BP Sara na nagsabi na sa 2028 kinukonsider niya yung pagtakbo. At malaking bagay po yung pera ng mga bilyar sa pagtakbo ni BP Sara. 'Di ba? Ganun lang po talaga sa politika. Kung hindi niyo po naunawaan 'yon, wala po kayong karapatan na mamulitika. Kay Amy Marcos, hindi ko susuportahan 'yan, pero nauunawaan ko si BP Sara. Kasi politics is always addition. Kaya nga, ang dapat niya mamoblema, hindi po tayo. Wala naman po sa kandidato natin yung kumakalas. Di po ba? Walang kandidato ng Duterte ang kumakalas sa Duterte. In fact, nadadagdagan pa nga tayo. Problema po yan ng mga BBM. Sa kanila po yan. Sila yung kinakalasan. Ano po ang kahulugan niyan? Bakit ka nagpapa-endorse sa kalaban ni BBM? Bakit ka nagpapa-endorse sa openly kumakalaban kay BBM? Openly nagsasabi kay BBM na hindi marunong maging presidente. Openly nagsasabi kay BBM na palpak ang kanyang pamamahala. Hindi siya marunong magpresidente. Bakit ka magpapa-endorso kung kakampi ka ni BBM? Isa lang pong ibig sabihin yan.
Na-realize na nila. Matatalino naman yung mga yan at may pera po yung Villar at may Aimee Marcos. Kahit na anong gawin nila, lalagapak sila. Kumbaga, sinking ship na. Sinking ship na po si BBM. No? Tatalo na sila to survive. Hindi po sila magpapakalunod kasama ni BBM. Yung iba pong mananatili kay BBM, wala silang choice. Oh, yung may mga choice katulad ni Aimee tsaka ni Camille Villar na pwede silang endorse ni BP Sara, ginawa nila. Hindi po kami nagpapauto kay Aimee. Sigurado ba kayong tayo na uuto ni Aimee? Di ba? Yung mga Duterte po, no? Marunong po yan. Si BP Sara, marami na pong natandaan yan, no? Siyempre tayo, very emotional kasi tayo. Hindi naman tayo politiko eh. Di ba? Ibig sabihin, ang importante lang, hindi niya kinokontra ngayon ang tatay niya. Ang importante lang sa akin, lahat ng kandidato ng tatay niya ay kinakampanya niya, sinusuportahan niya. Kung magdadagdag man si BP Sara, bakit? 12 naman eh. Di ba? Wala naman siyang tinatanggal eh. Wala naman siyang sinabi, o si Hinlo, wag na yan. O si Lambino, wag na yan. Okay. Oy, wag kayo dito magpa-skin-skin ha. Alam mo, wala kang ang pangalan na mababasa ko eh. Kung ano man yung gusto mong sabihin sa pulburon, wala na po yan. Non-issue na po sa amin yan. Napakatagal na yan. Pebbles, nung pumasok si Pebbles, nataranta na naman kayo. Akala nyo may tagapagligtas na naman kayo. Ganyan lang naman kayo lagi. Kami po dito sa Duterte Camp, solid po kami. No? Kami-kami pa rin. Sila Atty. Trixie pa rin, yung mga tropa ni Banat Bay, yung mga tropa ni Bisdak, sila BMR pa rin, sila Maharlika pa rin, no? Si Badong pa rin. Kayo, import kayo ng import ng mga bago. May na-import kayo na dilawan, tuwan-tuwa na kayo, si Auntie Claire. Ito na, naku, ito na pag-asa namin, taga-Banat. Ang naubusan ng Banat. Di ba? Malas nga si Auntie Claire sa inyo eh. Buhat nung napunta sa inyo si Auntie Claire, hindi po napataas ni Auntie Claire. Sa totoo lang ha, hindi tumaas kay Auntie Claire ay yung popularity ni BBM. Sa panahon ni Auntie Claire, lalong bumagsak, lumagapak ang popularity ni BBM. Same formula lang naman kayo. Ang formula lang naman ninyo lahat. No? Ang formula lang ng mga BBM supporters, formula ng BBM vloggers, at formula ng mga siraan. Tignan nyo si Pebbles. Ano ba ginagawa ni Pebbles? Siraan ng mga Duterte. Tignan nyo kahit Auntie Claire, Duterte. Kahapon nakakatawa, ang daming tinatanong sa kanya. Walang maisagot. Kay ano na lang po yan? Kay Changkon nilang po. Ganun. Paano ang focus nilang Duterte? Magtanong kayo tungkol sa Duterte. Ano masasabi mo tungkol sa sinabi ni Abansenya, ni Hanelet? Dadakdak na yan. Pasimuno sila ng gulo. Tanungin mo, anong kalutasan ng mga poverty? Kumusta na tayo sa poverty natin? Yung kagutuman ng Pilipinas. Dapat tinanong nyo yung kanina, narito na si Yusek, ganun. Wala pong alam yan. Pag hindi po Duterte ang topic, walang alam isagot. Ano po masasabi nyo na bumaliktad si Camille Villar at saka si Aimee? Tanong nyo yan kay Chanko. Kay Toby Chanko. Nagagalit lalo ang mga tao sa pinagagawa ni Auntie Claire. No? Sa pinagagawa ninyo, tignan nyo ngayon. Hindi nyo maipagtanggol. 'Di ba? Yung mga vloggers, tanungin nyo. O yung mga narito, tanungin nyo yung mga vloggers nyo. Sabihin ninyo. Kanina,
Ikaw naman, Patsabilyo, contrasting ka naman. Kanina, sabi mo sa akin, small time ako. Ngayon, prinsipe na ako. Prinsipe ako ng fake news, sabi ni Patsabilyo. Ayusin mo kasi, yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Lahat na nagsasalita para kay Marcos, contrasting. Di ba? Hindi nyo ba napuna? Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Pinakulong namin pinahuli namin at nakakulong sa ICC dahil sa Interpol. Ang point ko lang, ginagalit ninyo yung mga tao. Pero nagsisisihan ngayon, 'di ba? Ito po ang sinisisi ngayon through Jake Maderaso. Alam niyo na, no? Taga-Inquirer. Ang sinasabi ni Jake Maderaso, palpak si Toby Chanco bilang campaign manager. 'Di ba? Ikaw lang galit. Kami masaya kami kay Yusek Ler. Talaga. Masaya talaga kayo kasi ang sagutin ko lang bakit sila masaya daw kay Yusek Ler? Talagang magiging masaya kayo kasi ang konsepto niyo lang naman banata ng mga Duterte, hindi naman abot ng pag-iisip niyo na manalo eh. Paano ipapanalo yung mga kandidato ni Marcos eh. Ang sa inyo lang makabanat lang sa Duterte. O tanungin namin kayo, ano nagawa ni Marcos? Hindi, banatan lang si Duterte, utak namin. Wala yang mga ginawa-ginawa, wag natin pag-usapan yan. Banatan lang si Duterte. Hindi nyo nga may pagtanggol na hindi nyo pa rin tinatanggal si Camille Villar tsaka si Aimee Marcos eh. Masaya pa rin kayo, hindi nga napaangat ni Anticler yung popularidad ni BBM, lalong bumabagsak ang popularidad, masaya pa rin kayo. Hindi sila after sa result. Alam niyo yun? Wala po silang ganun eh. Tayo po kasi, Duterte ka, bakit ka Duterte? Ang dami nagawa ni Duterte, 6 na taon ni Duterte. Siya ang pinakamagaling na pangulo. Hindi, yung tatay ni BBM ang pinakamagaling. Puta, 6 na taon lang si Duterte. Yung tatay ni BBM, 20 plus years eh. Ikumpara nyo yung nagawa. Walang-wala talaga kayo. Tapos ang pinagmamalaki nila, bakit masaya sila? Masaya kami. Kasi presidente pa rin si BBM. Yun lang po ang achievement ni BBM. Natutuwa na sila. Ano ba nagawa ni BBM? Basta, presidente pa rin si BBM. Kahit na anong gawin ninyo, presidente pa rin si BBM. Hindi na namin abot yan. Kapiraso lang mga utak namin, kaming mga followers ni BBM, kaya kami nagiging follower pa rin hanggang ngayon. Nakita lang namin, talo kayo, nakakulong amo nyo. Presidente pa rin amo namin. Iyak na kayo. Iyak na kayo kasi nakakulong amo nyo. Kami, presidente pa rin amo namin. Iyak na kayo. Ganun lang yan. Ganun lang po sila kasimple. Yun na po yung utak nila. Tanungin mo naman nagawa yung mga yan. Basta, hindi kasi kayo nanonood ng PTV4 kaya hindi nyo alam. Kayo alam nyo? Hindi rin. Hindi rin ang kami nanonood ng PTV4 eh. Kaya masaya sila. Ano ba proyekto ng ano nyo? Basta. Basta. Presidente pa rin ang amo namin. Kayo. Sabi ni Anticler, kaya naman nasasabi nyo na walang nagawa. Ito kay Anticler to Sabi ni Anticler, kaya naman nasasabi nyo walang nagawa, hindi kasi kayo nanonood sa PTV4. Nung panahon ni Duterte, hindi rin kami nanonood sa PTV4 eh. Pero alam namin may nagawa. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, Anticler? Alam namin may nagawa si Duterte. Walang tulay. May tulay. Di ba? Walang tulay. May tulay. Walang skyway. May skyway. Basurahan.
Dolomite Beach. Anak ng pupa. Ang dami nagawa. 5 years passport. Naging 10 years. Libre edukasyon. Ang dami po namin pwedeng ipagmalaki. Kayo, kaya hindi nyo alam na may ginagawa kasi hindi kayo nanonood sa PTV4. Hindi rin kami nanood nung panahon ni Tatay Digong sa PTV4. Alam nyo kung bakit? Walang kwenta. Nakakatamad man lang sa PTV. Kahit nung panahon ni Duterte, hindi kami nanonood. Pero alam namin may ginagawa kasi nakikita nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po ang mga proyekto ni Tatay Digong. O balik tayo rito kay Toby Chanco. Ayon po sa Inquirer, dapat sisihin si Toby Chanco. Kasi daw, imbes daw na campaign, lagi raw nasa Malacanang. Ngayon sabi, report suggests he's distracted. Ba distracted si Toby Chanco? Reportedly spending more time in Malacanang than on campaign trail. Someone even whispers he's eyeing a bigger prize. Hindi po ako nagsabi niyan. Binabasa ko lang sa Inquirer yan. Ibig sabihin sila. Nagbabanatan na sila kung bakit bumaliktad si Villar. Alam niyo po, alam po yan ng mga matatalinong tao. May epekto yan yung pagbaliktad. Sampal sa pagmumukha nila yan di ba? Ano sabi nitong, eto matalino to kasi taga-Inquirer A picture paints 1,000 words. Yung pong viral photo ni Camille Villar posing besides Vice President Sara Duterte, flanked by Villar's billionaire father Manny Villar and no less than President Ferdinand Marcos Jr., supposedly political nemesis, says more than any press release or campaign jingle. Yan po. Pag mga matatalino po, kahit kakampi ni Marcos, alam po nila na kapalpakan po yung pagbaliktad ni Camille Villar. 'Di ba? Pero yung mga yung mga follower, ay basta. Basta presidente pa rin yung amo namin. Wala na po yan Kaya po bumaliktad si Villar. Alam niya hindi siya mananalo. Pabagsak na yung barko ni Marcos. Kinakailangan na nilang tumalon. Mananalo ba si Villar ngayon? Malamang. Inendorso siya ni BP Sara di ba? Malamang manalo. Pabagsak na daw. Tignan niyo yung mga po nila. Papakita ko lang po sa inyo kung gaano po sila kahusay magsalita. Hindi po nila i-dispute yung aking palubog pala barko, palubog. Hindi po nila kayang i-dispute yung aking mga sinasabi. Kaya ganito lang po sila manira. Pabagsak na daw. Tapos tatawa. Pabagsak na daw. Hindi naman nila kayang kontrahin kasi hindi naman kaya ng utak nila PTV4 kasi kasi oo sir, ikaw lang matalino. Ganun lang, di ba? Ano ba naman niya, pambata talaga. Sige, ikaw na matalino. Naalala niyo yung mga bata na ganun, no? Yung gusto nila mambuli pero naunahan mo sila ng tokis dahil mga bobo. Sige, ikaw na matalino. Pero wag kang dadaan sa mamaya sa Wag kang pupunta sa kantin o upakan kita. Mga ganun lang yan Mga bully lang yan. Kaso hindi kasi nila kayang sagutin ng salita. Kaya, sige, ikaw na matalino. Talino mo nga ganun lang. Opo, matalino